Sa ating mga magagandang balita, Adventist Community Services Disaster Response Team rumisponde sa sunog sa Santa Clara Ibaba, Batangas City. Senior Youth Leadership Orientation Seminar isinagawa sa Oriental, Mindoro. Adventist Medical Center Manila nagpapatuloy ang lifestyle programs. Weight Management and Exercise Seminar isinagawa. Area 7 ng Central Luzon Conference sumailalim sa Pathfinder BSTC. Professional Quest Builders Meeting and Seminar matagumpay na naidaos. Nationwide Youth Evangelistic Camp ginanap sa Alicia, Isabela. 29th Founding Anniversary pinagdiwang ng mga kapatiran sa Provident Seventh-day Adventist Church. At ang mga kwento ng buhay, tampok sa mga kwento ng pag-asa. Lahat ng yan, ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Rio. Magandang gabi din po, Pastor Joel. Andito na naman tayo sa isang namang edisyon ng Pagbabalita. Mga magagandang pangyayari, activities at mga programang nakalap sa loob ng Union. Ihahatid namin ngayon. Ako po si Pastor Joel Sarmiento, masayang naglilingkod. At ako naman po si Rio Sioson. Samahan kami sa ilang sandali ng mga magagandang balita. Ito ang Hope Today NPUC News Live. Sa unang balita, Adventist Community Services Disaster Response Team rumisponde sa sunog sa Santa Clara Ibaba, Batangas City. Katuwang ng Batangas City Bureau of Fire Protection o BFP at ng Chinese Fire Brigade na tulungan ng Adventist Community Services o ACS Disaster Response Team ng Batangas City Adventist Church ang mahigit 4 na pamilyang biktima sa sunog sa Barangay Santa Clara Ibaba, Batangas City. Ilan sa mga kapatiran ang nakatulong at nasa pagdadalaw sa lugar ng maganapang nasabing sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, faulty wiring ang tinuturong dahilan ng nangyaring sunog. Sa pagtutulungan at panalangin ay naapula rin ng apoy at naideklarang fire out halos alas 11 na ng gabi. At mga naapektuhan ng sunog ay pansamantalang dinala sa kolehiyo ng lungsod ng Batangas at patuloy na tinutulungan ng Batangas City Adventist Church, ACS katuwang ng pamunuan ng lungsod, South Central Luzon Conference, ADRA at iba pang NGO. Nauna nang namigay ng 120 food packs, mga damit at iba pang mga basic needs ang Batangas City Adventist Church at Health on Wheels ng Eat and Be Well sa mga naging biktima ng nasabing sunog. Samantala, sa Oriental Mindoro, ginanap ang Senior Youth Leadership Orientation Seminar. Dinaluhan ng 70 mga area youth officers mula sa mga distrito at mga lokal na simbahan sa Oriental at Occidental Mindoro ang naturang 2 araw na SYL Orientation Seminar na ginanap sa isang beach resort sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Pangunahing layunin ng orientation seminar na bigyang kakayahan, kaalaman at pakikisangkot ang mga youth leaders sa kabuuang probinsya at sila ay magamit sa malaking gawain ng youth ministries. Sa mga lectures kung saan magkakatuwang na tinalakay nila Pastor Joby Yabut, Pastor Dave Morado at Pastor Zaldi Estrada, mga youth directors mula sa Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference at South Central Luzon Conference, ang mga paksang tungkol sa leadership, Adventist Youth Ministries, history, philosophy, mission, and vision. Mga issues ng mga millennial youth at mga kasalukuyang challenges na kanilang kinakaharap ay nakinabang ang mga tagapagkinig. Tampok sa kabuuang programa ang mga lecture seminar at ang magandang Sabbath service kung saan ay pinagpala ang lahat.
Matapos ang SYL orientation na ito, nadagdagan ang mga kasigasigan ng mga nagsidalo kaya naman magpapatuloy ang programa ng Senior Youth Leadership o SYL training sa buong probinsya ng Mindoro. Dumako naman tayo sa Adventist Medical Center Manila kung saan isinagawa ng isang weight management and exercise seminar. Sa pangunguna pa rin ng Lifestyle Medicine Department ng Adventist Medical Center Manila o AMCM ay nagpapatuloy ang mga lifestyle enhancement programs sa naturang ospital. Kung noong nakaraan ay tungkol sa liver health at diabetes, sa pagkakataong ito, weight management and exercise seminar naman ang kanilang hatid. Yan ang kaganapang aking tinutukan. Narito ang report. Nagpapatuloy ang Lifestyle Medicine Department ng Adventist Medical Center Manila sa kanilang adhikaing ituro ang tamang lifestyle o pamumuhay. Sa pagkakataong ito ay itinaon nila ngayong Abril ang 3 libreng lifestyle education programs na nagsimula noong April 11 sa Health and Wellness Center ng AMCM. Ang programa ay naglalayong magbigay ng impormasyon kung paano ang tamang lifestyle ay nakakatulong sa pag-iwas sa iba't ibang sakit na nararanasan ng ating lipunan. Sa unang seminar ay tinalakay ang paksang weight management and exercise. Sa aking panayam kay Associate Director of Lifestyle Medicine Department, Ms. Eden Ilisan, ibinahagi niya kung paano ang maling timbang ay nagiging contributing factor sa pagkakaroon ng sakit. Basically, yung ating weight management and exercise, ang purpose talaga nito ay magkaroon ng awareness yung mga tao about how to maintain their weight. Dahil alam naman natin na pag sobra o kulang yung iyong timbang ayon dun sa iyong tangkad at sa iyong edad, maaari tayo makakuha ng iba't ibang karamdaman. Obesity, pwede tayo magkaroon ng heart disease, ng cancer, ng diabetes. So, ang purpose talaga nito ay para matulungan yung ating mga kababayan, anumang edad nila. So, anumang status nila sa buhay, ay magkaroon sila ng prevention sa mga karamdaman. At ngayon, yung obesity kasi, hindi na siya sintomas, kundi sakit na mismo siya. At pag hindi ito naagapan, marami pang comorbid disease to nakasama. Kaya naman, kasama niya ay hinatid ni Dr. PJ Hoves at ni Sir Abner Faina ang mga lekturang nagtuturo kung paano natin makokontrol ang ating timbang sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at iba pang aspeto ng ating lifestyle. So yung kanina, pinag-usapan natin kung ano yung mga bawal, yung hindi maganda o nakakabuti sa atin. So yung diet kasi, 50% nun ay may kilalaman talaga sa paglaki ng tao. So kung sobra-sobra yung calories na kakainin ng tao, ayon dun sa kailangan lang niya, maaaring mag-increase tayo ng timbang, makadagdag ng fats ito sa katawan natin. At pag hindi natin nabantayan, maaaring marami na o lumaki na nalubusan ng isang tao. So, napakalaki talaga ng role ng diet para ang tao ay ma-maintain niya yung kanyang weight. Siyempre, una sa lahat, masaya ako kasi ito talaga yung gusto kong gawin sa buhay, yung mag-exercise. At the same time, magawa yung part ko, which is to deliver health tips. Kasi syempre, as a doctor, we have to promote health and wellness as well. So for this, number one, naniniwala ako na kahit anong age bracket yan, it is important to have balanced diet and at the same time, physical activity para syempre makuha mo yung goal mo. It doesn't have to be fancy, hindi kailangan na yung mga fad na or yung sikat na mga diet or exercise. Ang importante kasi dyan yung dedication mo and yung compliance mo dun sa diet and sa exercise. Kasi kung wala ka nun, kahit pa gaano kaganda yung regimen mo, hindi mo mamimit yung goal mo kasi hindi ka dedicated dun. Yun lang. Alam nyo, nakakatuwa kasi bilang isang resource speaker na makapag-share ka ng mga ganitong tips for exercise sa ating mga kaibigan nag-attend ang ating program ngayon. Nakakatuwa kasi you're putting more information in their minds, what they can do at home
and how they can keep their body in healthy condition just by being at home na nakapag-exercise sila. Isa sa mga dumalo sa unang araw ng programa ay si Ginang Michi Conchada na ikinatuwa ang mga bagong natutunan. I think malaking blessing ito na nakapunta kami dito dahil sinamahan ko lang yung husband ko para magpa-check up dito sa hospital na to. Tapos while we were waiting for the doctor to call him, we heard this announcement na meron ng ongoing weight loss seminar. So, after yung check-up niya, pumunta kami dito and yun. So, tama-tama, kakastart pa lang ng program and marami kami natutunan and very applicable ito sa aming mag-asawa. Dahil una-una, isa akong cancer patient. Actually, I was diagnosed with breast cancer 2 years ago and I already completed the chemo sessions and the hormonal treatment sessions just last February. And I think this is very timely then because it's a wake-up call for me and for my husband na rin that we should change our lifestyle. Kasi yung nangyari sa akin ay parang yun nga, isa siyang wake-up call. So this is a very good time for us to know more about the right way of eating and exercising. Yun. So, hopefully, yung mga matutunan namin dito ay madala namin sa families namin and ma-share namin yung benefits, magandang benefits nito. And we hope na makatulong ito sa maraming tao, hindi lang sa amin. Magpapatuloy ang programang ito sa mga susunod na araw. Gaganapin naman ang Hypertension and Heart Disease Seminar. Sa April 25 at sa April 29 naman, ang promotion ng Diabetes Club na isa sa mga support groups na binuo ng departamento sa AMCM. May layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako po si Rio Shoson at ito ang Hope Today. Sa Central Luzon Conference naman, Area 7 sumailalim sa Pathfinder BSTC. Sumailalim sa Pathfinder Basic Staff Training Course o BSTC ang 35 mga trainee mula sa mga local churches sa Quezon City o sa Area 7 ng Central Luzon Conference. Pangunahing layunin ng BSTC ay maihanda ang mga kabataang trainee sa pangkabuuang Pathfinder Ministry. Ang 2 araw na training ay kinapalolooban ng mga lectures tungkol sa history, philosophy, and purpose ng pathfindering, club leadership, club organization, programming, and planning at iba pa. Nagkaroon din ng mga drills at mga ceremonies, gayon din ng mga outdoor education kung saan itinuro naman ang Pathfinder curriculum. Matapos ang Pathfinder BSTC sa mensaheng binahagi ni Pastor Joseph Albores kung saan hinamon niya ang mga trainee na sundin ang dakilang komisyon. Dahil sa tagumpay ng Pathfinder BSTC sa Area 7, inaasahang magsisimula ang pagkakaroon ng mga local-based Pathfinder clubs sa mga iglesia. Ang CLC Area 7 Pathfinder Basic Staff Training Course na ito ay ginanap sa Susila Seventh-day Adventist Church. Samantala, Professional Quest Builders Meeting and Seminar matagumpay na naidaos. Matapos ang mga nauna ng mga naging pagtitipon ng mga professional mula sa teritoryo ng Central Luzon Conference para sa Professional Quest Builders o ProQB sa pangunguna ng North Philippine Union Conference, ay matagumpay na natapos ang pagtitipong ito. Si Gabby Gonzalez para sa report. Mapagpalang araw ng Sabat po sa ating lahat. Naririto po tayo ngayon sa Manila Adventist College at kasalukuyan pong isinasagawa ang huling bahagi ng isa sa mga programa ng Central Luzon Conference na Professional Quest Builders na may temang Reaching the Highways. Ang programa pong ito ay may layunin na abutin ng ating mga profesional na kapatiran para sa training at seminar for professional. Ating pong kapanayamin si Pastor Hilard Reyes, ang Urban Mission and Church Planting Coordinator at kasalukuyang Associate Ministerial Secretary ng Central Luzon Conference. Ang ProQB ay sabihin ng Professional Quest Builders. Ang layunin nito ay
nakabuo tayo ng core team from among our members dito sa Metro Manila para abutin ang mga tao na hindi natin naaabot talaga as a church, collectively. So ito yung mga mayayaman, ito yung mga professionals, at ito yung tinatawag na. So itong ProQB training sa atin na ginagawa na natin for the past 4 weeks now ay para i-train yung mga members natin kung paano sila mas makakaabot sa kapwa nila professionals. At ang layunin nito, darating yung punto na i-gather natin lahat ulit ng professionals na to para sa ganun, dala-dala na nila yung mga kapwa nila professionals na abutin. May mga follow-up events tayo. So after this, meron tayong Urban Summit and then meron din tayong training para sa mga coaches. So kasi itong mga kapatid natin, i-deploy sila. At sila yung mga talagang aabot sa mga kapwa nila professionals. So gusto natin, meron din mga mag-guide sa kanila kung paano nila makikisalamuhaan, makikitunguhan, at kung paano i-introduce ang gospel sa kanilang mga kapwa. Papasalamat kami sa halan ng San Luzon Conference, Adventist Mission, particularly sa Urban Mission, sa mga kapatid natin na sa loob ng 4 na linggo ay nakasama namin sa pag-train at pakikinig sa mga lektura. Ilan sa kanila ay nagbabiyahe, sinusuong ang traffic. Papasalamat kami sa mga sakripisyo nila at sa kagustuhan na makaabot din sa kanilang mga kapwa. Tayo sa araw na ito dahil atin pong mga kasama at atin pong mga katanaya, Sister Cherry Silaban at si Dr. Romeo Alaya. Everyone. Personally, I'm very thankful to be here in this ProQB. It's a privilege to be here, although I'm still gearing towards being a professional. I'm already invited to an event like this. And personally, I am thankful to the organizers of this event because it is through this event that I was able to realize and fully understand what reaching the highways means. I was able to join this event because our pastor, district pastor, Pastor Johnny Solavo, invited me in this event, and of course, I was glad to participate in this kind of event. And so, as what I said earlier, it is a privilege to be here, and as cliche as it may sound, it is also a responsibility for me to share the gospel and to be able to use my influence, my talents, and my connections to be able to reach the elite people and the professional people and share the gospel. Ako ay sumali po dito sa ProQB sapagkat nakikita ko po ay talaga napakaganda po yung layunin upang tayo po mga professionals ay gamitin po ng Diyos upang maabot po yung mga elite na mga tao upang tayo po ay magamit ng Panginoon upang matapos ang kanyang gawain. Kasi pong dahilan na ako sumali dito upang ako ay isang profesional at ako ay mahagi po ng DepEd, ang kinakailangan natin ma-uplift yung spiritual enhancement ng ating po mga teachers, ng ating po mga sa barangay upang sila po ay magbigyan ng kaukulang yung tamang aral na ayon sa Panginoon. At aking pong gagawin dito ay kinakailangan po ang aking pong bibigyan po ng isang mga programa ang ating mga higit ka ating mga estudyante, ating mga teachers, para officials, at kung sino man po ng mga tao na gagamitin. Ng commitment service na ating nagdagdag na pagsalita ay ang ating North Philippine Union Conference President na si Pastor Romeo Mangingilan. Ito po at ating pakinggan ang bahagi ng kanyang mensahe. A Temple of Petra. Ang templong ito ay solid rock, kinarved ng mga Edomites. Now the question this evening, who are the Edomites? Ito yung lahi ni Esau. Sino si Esau? Kapatid ni Jacob. At sila yung mga anak ni Isaac at saka ni Rebecca. Meron silang kakaibang uri ng pagsamba. Towards the end of their worship, kukunin ang isang batang babaeng maliit. Gagapusin ng kanyang mga kamay at kanyang mga paa. At pagkatapos ipapahiga sa isang mesa, kukunin ng high priest nila ang isang knife. Samantalang ang batang ito ay buhay, bubuksan ang kanyang dibdib.
At pagkatapos dudukutin ng kanyang puso, itataas habang pumipintig, sa kanilang paniniwala, tinanggap ng kanilang. Naging tagapagsalita din po sa nasabing pagtitipon si Pastor Israel Andoy, ang ating North Philippine Union Conference Ministerial Secretary. Narito at ating pakinggan ang bahagi ng kanyang... With my professional quest builders training, I endeavor to disciple a fellow professional who will disciple another fellow professional. Okay? So, this number 2, my friend, disciple a fellow professional. Now, who is this fellow professional? Is this an Adventist fellow professional or not Adventist fellow professional? Non-Adventist fellow professional. Yung training na sinagawa ay it's a noble training, bringing people at the feet of Jesus. Kaya nga, ito ay isang napakahalagang pagkasanay at isang bagay na maaaring magbigay ng kasiguruhan sa maraming mga tao na tayo ay merong isang pabalita at ang pabalita natin ay nakasentro sa ating Panginoon. Mga kapatid, magdala tayo ng mga tao na maliligtas sa harapan ng ating Panginoon. At itong training na ito ay nagbigay sa inyo ng kaalaman upang kayo ay magdala ng maraming mga tao sa paanan ng krus ng ating Panginoon. Magpalaing tayo ng ating Panginoon. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Gabby Gonzalez mula sa Area 10 South Taguig District, nag-uulat mula rito sa Manila Adventist College, Pasay City, para sa Hope Today. Abangan mamaya. Mission-wide Youth Evangelistic Cup ginanap sa Alicia, Isabela. 29th Founding Anniversary ipinagdiwang ng mga kapatiran sa Provident Seventh-day Adventist Church. At ang mga kwento ng buhay, tampok sa mga kwento ng pag-asa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Hope Today, NPUC News Live. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. We are delighted to present Youth Bible. This special Bible has unique features with comprehensive resources and relevant content. It features more than 350 articles, most of them distributed throughout the Bible and placed in boxes near a related text. And thanks to a special transmedia tool, QR codes, the remaining articles and other related links can be accessed by using your smartphone or tablet. The articles are divided into 5 major sections that address important topics and issues. More Than Just an Opinion offers a biblical view on topics related to ethics, health, morals, and Christian living. When life gets rough and I need to deals with young people's most pressing difficulties and struggles. Habits That Make a Difference in My Life addresses key topics related to healthy and holy living. The section Fundamental Matters That Help My Walk offers guidance in 3 areas: personal life, faith and science, and the church and doctrine. The section Qualities and Habits I Want to Develop looks at character traits through the lens of various Bible characters. Articles at the beginning look at topics like how to study the scriptures, the history of the Bible, and how the canon was formed. Introductions to each section and book offer background information for a better understanding of God's Word. Are you ready for the challenge?
Throughout this Bible, you will find more than 160 verses that have been written with distinctive calligraphy. Whenever you encounter such verses, the challenge is to memorize them as part of your spiritual experience and walk with God. In addition, you will find My Bible Marking Plan, which presents practical steps to divide the text into 7 major topics, each one with a suggested sign and a list of suggested Bible texts to mark in color. The last part of the Bible features a section that contains ideas and suggestions on how to share your faith, a comprehensive Bible study guide, 2 Bible reading plans, and more. We hope that this Bible will be a great blessing to you in your walk with Jesus. Youth Bible, unique, comprehensive, relevant. Available at www.safelizbibles.com and Adventist bookstores. Nagbabalik ang Hope Today, NPUC News Live. Mission-wide Youth Evangelistic Camp ginanap sa Alicia, Isabela. Dinaluhan ng higit 300 mga youth leaders at kanilang mga interes mula sa buong teritoryo ng Northeast Luzon Mission ang naturang 3 araw na Youth Evangelistic Camp na ginanap sa Northeast Luzon Adventist College, Alicia, Isabela. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng nasabing youth camp ay hikayatin ang mga kabataan na makisangkot sa Voice of Youth Evangelism sa kanilang mga distrito at may bahagi ang magandang pabalita sa mga non-Adventist na mga kabataan sa kanilang lugar. Gayon din ay maging bahagi sila sa mga care groups at mga gawain nito. Pagkakatuwang na tinalakay nila Southern Asia Pacific Division Youth Director Pastor Joby Abot, North Philippine Union Conference Youth Director Pastor Dave Morado at Northeast Luzon Mission Youth Director Pastor Jules Bermudez ang mga paksang tungkol sa leadership, Adventist Youth Ministries, History, Philosophy, Mission and Vision, mga issues ng mga millennial youth at mga challenges na kanilang kinakaharap at mga paksang doktrinal. Tampok sa kabuuang programa ang mga lecture seminar, ang Sabbath service at ang pagtanggap sa bautismo ng higit 100. Ang youth camp na ito ay nakapagbigay inspirasyon sa mga nagsidalo, kaya naman plano na ipagpatuloy ang programa ng Senior Youth Leadership o SYL at ang pagno-nurture sa mga bagong binyagan. 29th Founding Anniversary, ipinagdiwang ng mga kapatiran sa Provident Seventh-day Adventist Church. Celebrating 29 years of God's faithfulness, yesterday, today, and forever. Yan ang tema ng naging pagdiriwang ng Provident Adventist Church ng anibersaryo ng pagkakatatag ng simbahan doon. Ang kanilang programa at mga paglilingkod, balitang hatid ni Nes Akang. Distrito ng Lower Rizal 2, Area 8 dahil pinagdiwang nila ngayong araw ang ika-29 na founding anniversary na may temang Celebrating 29 Years of God's Faithfulness, Yesterday, Today, and Forever. Narito at ating pakinggan si Brother Jojo Villaruel, ang Head Elder ng Provident Seventh-day Adventist Church para sa overview ng kaganapan sa araw na ito. Magandang umaga at happy Sabbath. Ang kaganapan po na nangyayari ngayon sa Provident ay ito po ay 29th anniversary ng aming pong iglesia.
sineselebrate namin sa pagpupuri sa ating Panginoon dahil sa napakabuti niya at mga biyaya na kanyang pinagkakaloob sa iglesia pong ito. Ang iglesia pong ito ay napakaswerte dahil sa ang Panginoon ang nagtatag na kung saan ay sa maraming mga pagsubok ang lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan. Kaya nga ang lahat ng papuri ay patuloy naming binabalik sa Panginoon dahil sa Kanya at mula sa Kanya ang lahat ng bagay na tinatamasa po ng iglesia ito. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Pinangunahan naman ni Pastor Eugene Jimena ang lesson review na may temang The Choice We Make. Narito't atin siyang pakinggan. At ang pagpili ng kaibigan at pagpili ng mapapangasawa o kabiyak sa loob ng habang buhay, kinakailangan never yung pangunahan ng Diyos. Pero clear na example ng Panginoon Diyos. Number 1, si Isaac. Hinayaan niya ang Diyos ang pumili ng babae para sa kanya. At pangalawa, si Samson. Hinayaan niya na pumili siya ng alam niya para sa kanya. Naging panauhing pandangal sa nasabing okasyon si Sister Eliza Ganisi Biriri, Health Professor mula sa Adventist Institute of International Advanced Studies, Silang, Cavite. Narito't ating pakinggan ang bahagi ng kanyang lektura. This morning our focus is on celebrating God. There are so many reasons why we need to celebrate God. There are so many benefits that we have when we celebrate God. Celebrating in general, when you are celebrating, it brings joy to us. When you are celebrating, it lifts your spirits. When you are celebrating, sometimes celebrations, they make us build stronger relationships. You know, when families come together, when you are celebrating, you bond, you eat together, you laugh, you share jokes, you talk about history, the past, so many years ago when you were young, you were doing this. When people come together, they celebrating. And when we are celebrating God, it brings us closer to God. Celebrating God brings us closer to God. And every opportunity that we have to celebrate God's faithfulness, we should celebrate God's faithfulness, and we should testify God's faithfulness to others. Nagbahagi din ng kanilang nabubukod tanging talento ang IS Teens and Children's Choir mula sa Silang, Cavite. Narito't ating sulyapan ang kanilang pagtatanghal. Ng magandang balita, ito po si Nes Angelic Akang mula dito sa Provident Seventh-day Adventist Church, distrito ng Lower Rizal 2 Area 8, nagbabalita para sa Hope Today NPUC News Live. At ngayon ay dadako naman tayo sa mga istorya ng buhay tampok sa mga kwento ng pag-asa ni Rio Sioson. Magandang gabi mga kakwentuhan. Maraming salamat at sinamahan niyo akong muli sa ating kwentuhan ngayong gabi. Noong nakaraang buwan, iba't ibang mga Adventistang estudyante ang namayagpag sa iba't ibang licensure exams. At sa kanilang tagumpay, binitbit nila ang pangalan ng ating Panginoon na siyang tunay na dahilan ng anumang karangalan. Isa sa mga estudyanteng ito ay si Spencer Tanyalas mula sa Departamento ng Medical Laboratory Sciences ng Adventist University of the Philippines.
At ngayong gabi, mula sa kanyang salaysay ay ikikwento ko sa inyo ang kanyang kwento. Ito ay patungkol sa kanyang naging karanasan sa nagdaang Medical Technologies Licensure Exams. 100% passing rate. Yan ang naging battle cry nila Spencer at ang kanyang mga kapwa medtech students. 7 taon na napanatili ng AUP ang ganitong reputasyon at 4 na taon bilang isang top 1 performing medtech school. Kaya naman, ang bawat isa sa mga medtech board examinees ay nagpursige sa kanilang paghahanda mula sa puspusang pag-aaral, pag-aalaga ng kanilang kalusugan, mental at pangangatawan, at ang pagkakaroon ng matinding koneksyon sa ating Panginoon na siyang pinaka-importanteng paghahanda na ginawa nila. Isa sa mga pangunahing itinuro sa kanila pag-aaral ay ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay dahil naniniwala sila na mas mahigit pa sa taong matalino ang isang tao na may angking pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya naman, patuloy si Spencer at ang kanyang mga kapwa medtech students na purihin ang Panginoon sa kanilang paghahanda. Isa sa mga hindi makakalimutang pangyayari bago ang naturang exam ay ang kanilang pre-board exam na hinanda ng kanilang mga department teachers. Ang kanilang mga mababang marka na nakuha ay nagturo sa kanila upang ibaba ang sarili. At sa pagkakataong iyon ay natutunan nila na mas sa pamamagitan lamang ng ating Diyos na sila ay magtatagumpay. Kaya naman mas naengganyo ang bawat isa na isuko ang kanilang sarili sa ating Panginoon. Isang dedicatory service ang hinanda para sa kanila kung saan ang buong AUP ay ipinagdasal sila. Sama-sama silang nag-aral ng salita ng Diyos na siyang nagdala ng ginhawa sa kanilang suliranin. Ipinagdasal din nila ang bawat isa at sa katunayan may naka-assign na classmates silang dinadalangin sa Diyos araw-araw. Ang mga ito ang nagpapakita na mahalagang magkakasama sila bilang mga anak ng Diyos na nagtutulungan sa bawat isa sa paghahanda sa paparating nilang exam. Samantala, sa pag-aaral ni Spencer ng salita ng Diyos, ipinahawatig sa kanya ng Diyos ang isang magandang mensahe. Dinala siya ng ating Panginoon sa Deuteronomy 31 at Joshua 1, kung saan ito ay kwento ni Joshua kung saan inatasan siya ng ating Panginoon na 6 na beses na magtiwala at magpursige upang masakop ang Canaan. Nang mabasa ni Spencer ang mga tekstong ito mula sa Biblia, alam niyang laman nito ang pangako ng Diyos sa kanya, na tinagurian niyang 6 text messages mula sa Panginoon natin. Hindi mula sa ating mobile phones, kundi mula sa Biblia. Alam niyo ba na 6 na subjects ang nilalaman ng kanilang exam at katulad ni Joshua, pinaalalahanan din ng Panginoon si Spencer na 6 na beses na magtiwala sa kanya at magpursige. Pagkatapos ng pagsusulit, 8 pagkakataon ay nakamit ng AUP ang 100% passing rate at si Spencer Tañales naman ang naging top 7 ng naturang na exam na ito. Mga kakwentuhan, maaaring si Spencer ang sentro ng ating naging kwento, pero ako'y naniniwala na ang kanyang kwento ay sumasalamin din sa kwento ng kanyang mga kapwa medtech students at ang kanilang kwento ay nagturo sa atin na ang ating tagumpay ay mula sa ating Diyos at ang ating Diyos ang siyang nangunguna at nagpapapursige sa atin sa ating mga adhikain sa buhay.
Nagpapatuloy ang kwento ng pag-asa sa pagtanggap ng mga istorya mula sa inyo, kaya huwag kayong mag-atubili at mag-send na ng inyong mga testimonies sa info@hopechannel.ph. Muli, ako po si Rio Sioson, ang inyong kakwentuhan, at ito ang Kwento ng Pag-asa. Maraming salamat, Rio. Ang mga kwentong iyong hatid ay patuloy na nakapagbibigay ng inspirasyon sa ating mga manonood. Para po sa inyong mga kwento ng pag-asa, maaari niyo po itong ipadala sa amin via email sa info@hopechannel.ph upang atin pong maitampok ang mga iyan sa mga sumusunod na episode. Maaari niyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng mga kwento ng pag-asa para sa mga karagdagang detalye. Para po sa kaalaman ng lahat, kasalukuyan pong ginaganap dyan sa Mountain View College sa Bukidnon, ang SSD-wide Sabbath School and Personal Ministries Congress. Isa po yung malaking event sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division, kung saan ay dinaluhan ng mga delegado, mga kapatiran at mga leaders natin mula sa 14 na mga bansang sakop ng teritoryo at pamahala ng SSD. Ang Congress pong iyan ay nagsimula noong linggo, April 14, at matatapos bukas, April 20. So, isang linggo po itong kaganapan. Kaya naman atin pong patuloy na isama sa panalangin ang tagumpay ng SSD-wide SSPM Congress na iyan at makapagbigay tibay sa pagkakaisa at pananampalataya ng bawat isa at maluwalhati ang ating Panginoon. I-like and follow nyo po ang Facebook page ng Hope Channel Philippines para sa mga live broadcast ng Congress na iyan. At yan ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap sa loob ng ating union. Samahan kaming muli sa susunod na pagbabalita dito lang sa Hope Channel Philippines. Sa amin pong mga kaibigang news contributors, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa mga news episodes. Gamitin ang hashtag HopeTodayNPUC sa tuwing magpo-post sa inyong mga social media accounts ng mga kaganapan at mga paglilingkod sa inyong kinasasangkutan. Muli, gamitin ang hashtag. Ito po yung #, HopeTodayNPUC. At tayo'y magsama-sama sa ating layuning magatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Sa ngalan po ni Lilian Tiburcio, ako po si Rio Sioson. Ako naman po si Pastor Joel Sarmiento para sa Hope Channel Philippines mula dito sa North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News Live.